Sinasabi ko nga sa mga ano natin, sa mga past natin na mga vlogs, anything related to legal matters, guys, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga vloggers, no? Ako, I highly suggest na hi guys, uwian na naman. Gusto naman ang trabaho. Pero bago tayo umuwi guys, pupunta tayo doon sa isang place na magandang tambayan guys. Tapos magkukwentuhan tayo ng konti. Siyempre, reaction vlog ulit, di ba? Ang lamig! Ang sarap! What up, what up? Panalo talaga magbike dito. Ang saya! Meron ako nakitang spot dito guys na ang ganda. Maliit na area lang siya, tas may bench, may puno. So pwede tayo magkwentuhan doon. Hindi ko lang sure kung nandito pa. I think ito na. I think ito yon guys. Yes, this is it. This is it, pansit. Dito siya guys, oh. Tingnan niyo naman, oh. Wow! Ang ganda. There you go. Tayo tumambay dito. Meron tayong bagong tambayan. Bagong spot. Nice one. Yeah. Ganda. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another day, another reaction video tayo, no? So ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung paano ba i-weigh in, no? So kapag meron kang mga nakikitang mga nagpo-post sa social media, hindi lang sa buhay Canada guys, or meron kang isang bagay na gustong gawin pero iba yung nakikita mo sa social media, no? Kasi ngayon guys, marami kayong makikitang mga nagpo-post sa social media na wag na kayong magpunta dito, pangit dito, mahirap dito, recession ngayon dito, yung mga ganyan, no guys. So simulan na natin guys, no? Guys, payo ko lang sa mga bago at nagbabalak na pumunta dito sa Canada, tuloy nyo lang yan, walang masama dyan. Kuha kayo ng mga idea sa social media or sa experience ng mga immigrant or... Yun guys, so, to tell you honestly, napakalaking tulong po ng social media, no? Kasi noon, way back nung talagang wala pang mga vlog, di ba? So hindi natin nakikita ano ba yung experience nila sa buhay Canada nila. So ngayon kasi ang dami na pong nagva-vlog ng mga experiences nila dito sa Canada, no? Pero guys, syempre, magkakaiba tayo ng journey. Yun yung kagandahan doon guys kasi sa dami ng nag-share ngayon, ang dami mong magiging reference. Up to you kung paano mo gagamitin yung mga reference na yun. So, ang sabi nga ni Kuya, ituloy nyo lang, no? Kasi nga, magkakaiba tayo ng journey dito. So yes, tumingin kayo sa social media kasi guys, marami talagang nag-share doon. Ako rin guys, nung nagsisimula pa lang kami na magplano, ang dami kong pinanood ng mga social media posts at nakatulong talaga yon. Pero I have this thinking na gagawa rin kami ng sarili naming journey. So yung mga nakikita namin is just a reference doon sa magiging buhay Canada rin namin dito, no? temporary foreign worker or kung sino man, but please don't take it seriously, okay? Kasi may kanya-kanya tayong journey dito. Tama. Kung halimbawa sa kanila mahirap, sa atin hindi, but you need to parang wait, 'di ba? Na kung hanggang saan yung kaya ninyo, pero please, wag po sana kayong ma-demotivate. Okay. Wag kayong de-demotivate guys kasi ang pangahawakan nyo is yung plano nyo eh. So gagawa kayo ng sarili nyong plano, hindi based doon sa mga nakita nyo. Again, reference nyo lang sila pero ikaw meron kang sariling view
nakikita mo kung ano yung magiging endpoint mo, no? So, dapat yun yung maging motivation mo talaga sa pagpunta mo dito sa Canada. And again, ang sabi nga natin, magkakaiba tayo ng journey dito. Hindi tayo pare-pareho. Kahit na ba sabihin mong pareho tayo ng province, no? Pero magkakaiba tayo ng experience, no, ng mindset. So talagang hindi natin masasabi na 100% na pag meron tayong nakitang negative or hindi naging successful dito sa Canada, ganun na rin ang mangyayari sa atin, no? Doon sa mga nagpo-post ng sobrang negative Yes, on totoo yan. social media, because for them ganun kahirap dito, but of course sabi ko nga, iba-iba tayo ng mga personality. Kung sa kanila mahirap, pwedeng sa'yo hindi, right? Kung sa iba, mahirap, pwedeng sa'yo, hindi, no? Pwedeng sa kanila napakadali, pero sa'yo mahirap. So, marami kasing guys, maraming pwedeng mag-play, no? Kapag ikaw na yung nandito talaga sa Canada, no? Kasi share ko lang sa inyo, no? Kasi nung nagpaplano rin kami, ang dami namin naririnig. At yung common na naririnig natin dito, no? Sabi nila, back to zero, no? So, syempre kami din, ang thinking ko din noon is, babalik din ako sa zero, no? Hindi ko magagamit kung ano man yung work experience ko sa Pilipinas or kung ano man. Talagang magsisimula ako from the bottom. Pero guys, tignan nyo yung nangyari sa akin, no? Galing ako sa Pilipinas at ang work ko is nasa information technology, no? So, kung ang ibe-base ko lang is yung mga nakikita ko dito nung wala pa kami, talagang ang iisipin ko is hindi ko makukuha yung work ko as an IT. Pero guys, nung nandito na ako, ang una ko pong trabaho is nasa information technology, no? So hindi rin talaga totoo na magiging back to zero ka, guys. Meron pong mga work dito na hindi mo na kailangang magpa-certify or mag-exam or mag-aral ulit. Kaya again, kailangan nyo mag-research based talaga doon sa sitwasyon nyo, hindi lang doon sa mga nakikita nyo sa social media. So, kailangan lang po nating respetuhin ang bawat journey ng bawat isa dito sa atin dito sa Canada, right? Ayun, guys. Gusto ko yung last message niya, no? Respeto. Respeto natin kung ano yung nakikita natin sa social media, and irespeto rin natin, guys, kung ano yung plano natin. Kaya guys, talaga it boils down kung paano mo plinano yung isang bagay. Kung gaano mo nakikita yung sarili mo, kung ano yung end goal mo. At pag nirespeto mo rin yun, guys, hindi ka basta-bastang maniniwala sa mga nakikita mo lang sa social media. Gagawin mo lang talagang reference yan, guys. Gagawin mong guidelines kung ano yung mga naging experiences nila. It doesn't mean na 100% ganun din na magiging experience nyo dito sa Canada. And syempre guys, pipili rin kayo ng mga influencer na nakikita nyo rito, no? Sinasabi ko nga sa mga sa mga past natin na mga vlogs, anything related to legal matters, guys, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga vloggers, no? Ako, I highly suggest na pag meron kayong issue regarding your papers or meron kayong mga legal na mga question, mas maganda, guys, magtanong kayo sa mga experts, sa mga legitimate immigration consultant at saka yung mga immigration lawyer. Again, kami po na mga nagpo-post dito sa social media, sinishare lang namin, guys, kung ano yung naging experience namin para naman din, una, makashare kami nung mga na-experience namin dito na baka, no, makatulong din sa inyo. And syempre, personal diary din namin to, guys, na pwede naming tignan 10 years, 20 years from now kung ano yung naging buhay Canada namin dito or yung naging journey namin dito. So, yan yung guys, yan yung isang mga target ko talaga or main objective nung channel ko is to share. But, again, lumapit kayo dun sa mga talagang expert kapag yung medyo sensitive na, no? Huwag kayong magdadalawang isip or magtitipid kayo or what. Kasi guys, sa kakatipid nyo, baka ang ending, mas mapagastos kayo, di ba? Meron kasing nung panahon namin, guys, uso ang DIY. And masasabi ko noon, kaya talaga. Pero ngayon kasi, guys, ang dami nang nagbago sa immigration processing or sa mga rules. Kung ako lang, no?
perspective ko lang, hindi ako magpupunta sa DIY or hindi ko siya gagawin as a DIY kasi nga ako yung tao na ayoko nang pabalik-balik. Gusto ko pag nag-submit ako ng documents or what, 200% sigurado hindi ako magkakamali, no? But again, sabi nga nung nag-post, magkakaiba tayo ng perspective, ng mindset at saka ng journey. So kung tingin nyo kung ano yung mas makakabuti sa inyo, yun ang gawin nyo, guys, no? Again po, kami po na mga nag-share dito sa social media is magiging reference nyo lang at guide. Okay? So yun, guys, I hope na meron tayong magandang na-share for today, and kung meron kayong mga questions, no guys, anything related sa immigration, I will really try my best, no. Again po, hindi po ako immigration consultant, hindi po ako expert sa ganyan. I am just sharing kung ano yung mga naging experience ko dito sa Canada. So again po, I highly suggest na lumapit kayo sa mga expert kung meron kayo mga sensitive na cases. Alright? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys.